Sa 41 pahinang ulat na pinamagatang Philippines 2017 Human Rights Report ng US State Department, pinuna ang ilang pagkukulang umano ng ating bansa sa usapin ng human rights. Nananatili raw na pinakamabigat na issue sa human rights sa Pilipinas ang umano'y EJ case o extrajudicial killings sa kampanya kontra droga at kawalan daw ng pagpaparusa sa mga sangkot dito. Bukod sa mga ulat ng pagpatay na may kaugnayan daw sa kampanya kontra droga, nagpatuloy rin daw ang pagpatay sa mga aktivista, mga lokal na opisyal at mga mamamahayag ng mga hindi pa natutukoy na salarin. Agad na kinwestiyon ng Malacanang ang lumabas na report na hindi raw tugma sa mga dating pahayag ni US President Donald Trump na pumupuri sa kampanya kontra droga ng Administrasyong Duterte. I do not know how to reconcile the State Department report with the actual statement of the President, but for now, we're going by the statements of President Trump that we all heard from the mouth of President Trump. Si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano naman, muling ipinunto ang soberenya ng Pilipinas. Patid naman daw ng ating gobyerno ang mga gustong ipunto ng Amerika, pati na rin ng lumabas kamakailan na report ng EU Parliament. Pero may sariling proseso rin daw ang ating bansa para maprotektahan ang karapatang pantao ng mga mamamayan. Iginiit din ni Cayetano na ang kampanya kontra kriminalidad at kontra droga ay para sa kapakanan ng mga Pilipino. Siniguro rin niya sa international community na tatalima sa rule of law alinsunod sa saligang batas ang pagsasagawa ng mga naturang kampanya ng pamahalaan. Sa kabila ng mga batikos, tuloy-tuloy pa rin ang maigting na kampanya kontra droga ng gobyerno. Sinalakay ng PNP Drug Enforcement Agency ang isang condominium unit sa Muntinlupa na warehouse raw ng Lee Hong Peng Drug Syndicate. Sa isang drawer sa kusina, na-recover ng mga otoridad ng 4 na malalaking plastic na may lamang hinihinalang ilegal na droga. Abot sa 1 kilo ng hinihinalang shabu ang na-recover sa operasyon na nagkakahalaga raw ng 5 million pesos. The last operation, we have already recovered more or less 12 kilograms. So, ito na lang siguro natitira. Okay? Diyan nakatira si Peng? Ito lang, hindi siya nakatira dyan. Yan yung ginagamit nila na storage lang. Na-recover mula sa 4 na miyembro raw ng sindikato na sina Jan Jashi, Norodion Gimadel Samplidan, Lady Jane Flores Borja at Regina Inocencia San Miguel ang ilang ebidensya. Kabilang dito ang mga passport at cellphone. Noong Disyembre pa raw minomonitor ng pulisya ang naturang sindikato. 2 beses na nga raw na aresto ang leader umanong si Lee Hong Peng pero nakapagpiyansa pa rin. Hindi natin ma-question kasi yung wisdom ng ating korte dito. What is important is we will not relent on this. Makapag-bail sila, then we will go after them again. Sasampahan si Lee Hong Peng at kanyang common law wife na si Ana Sale Lakire ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Sa bypass operation naman ng PIDEA na aresto ang tulak umanong si Mangursi Jalani sa Maynila. Sugatan sa operasyon si Jalani matapos daw magtangkang tumakas at nanlaban sa mga operatiba. Tinamaan sa hita ang suspect habang agad namang dinamba ang kasama niyang si Abdul Jafar Basman na nooy sakay ng isang AUV. Nandun po kami sa loob ng sasakyan namin, pumasok sila doon sa sasakyan namin, and then noon po na magkaabutan na, ibinigay na yun ng ating pusher buyer, yung pre-arrange signal. Hindi po galing? Hindi po. Kalahating kilo ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga suspect na maharap sa kasong may kaugnayan sa droga. Ian Cruz, GMA News.